6 na araw bago ang halalan, isang Pilipino sa Quebec ang nagbabakasakaling makakuha ng pwesto sa House of Commons. Kilalanin siya at iba pang kumakandidato sa riding na kasalukuyang hawak ng Liberals at ni Foreign Affairs Minister Melanie Joly sa ulat ni Pat Fernandez. We came from humble beginnings, me and my family. Kagaya ng maraming mga Pilipino dito sa Canada, pero nag-aral pa rin ako. Ako yung nagbayad sa sarili kong edukasyon. Tapos nag-move ako sa Toronto para magkaroon ako ng mas magandang trabaho. And from there, na-build up ko yung sarili ko. I tap on my entrepreneurial spirit. Isa si small business owner Margie Ramos sa 4 na babaeng humahamon kay Melanie Joly para maging susunod na Member of Parliament ng Ahuntsic-Cartierville sa Quebec. Riding na hawak ni Joly mula pa noong 2015. Tumatakbo para sa Conservative Party, sinigundahan niya ang pangako ng partidong pabilisin ang pag-aproba sa lisensya ng internationally trained professionals na nasa Canada na sa pamamagitan ng planong Blue Seal Program para maibsan ang kakulangan ng healthcare professionals sa bansa. Ngayon, 53,000, di ba? Anong mga trabaho nila? Ano sila? Nanny, caregivers, o kaya Uber driver. That doesn't make sense. They should be there na hine-help yung mga may sakit. Tinutulungan na yung mga kailangan matulungan. Misinformation daw na ayaw ng conservative sa immigrants. Hindi lang daw sila sang-ayon sa dami ng pinapasok na refugees at immigrants ng liberals. Kahit hindi naman handa ang abot-kayang mga tirahan para sa kanila. You're bringing in 1.3 million people here per year, and you're only completing 250,000 homes per year. That does not make sense. Si Linda Sullivan na kandidato ng Marxist-Leninist Communist Party sa Canada o MLPC, sinabing pinakamahalaga raw sa kanilang partido ang pagtugon sa pangangailangan ng working-class Canadians at pagkontra sa anyay mga negatibong epekto sa Canada ng mga polisiya ni US President Donald Trump. We would work on developing an independent, sustainable economy based on trade for mutual benefit. Tatakbo naman sa ilalim ng NDP ang dating Somalian refugee, writer at public speaker Idil Isa. I think I'm a representation of the fact that the interests of minorities and immigrants do not have to come at the expense of the preservation of Quebec language and culture. Ngayong halalan, 3 sa mga kakandidato sa Ahuntsic-Cartierville, mga migrante at lahat sa kanila, mga babae. Kabilang ang incumbent na si Melanie Joly. Sinubukang kunan ng pahayag si Joly ng Omni News, subalit hindi siya tumugon sa aming imbitasyon. She's declined events, she's canceled debates that I was participating in, saying that, she has other duties as foreign minister. So I think in terms of her leading the district, there's even been a huge controversy with regards to 13 nonprofit organizations who are facing eviction. They're being housed in a building associated with education at the provincial level, and they're facing eviction. And so the district's not really being run in a proactive way. It's being run in a very reactive way. Kabilang rin daw sa plataporma ng NDP ang pagtatayo ng mas maraming abot-kayang pabahay at pagtanggap sa foreign credentials para sa mas mabilis na pag-transition dito ng foreign workers, lalo na sa healthcare. Tumatakbo rin sa Ahuntsic-Cartierville si Nabila Ben Youssef sa ilalim ng Bloc Québécois. Galing Tunisia, siya raw ang unang migranteng babae na sumikat na komedyante sa Quebec. Sinubukan ng Omni News na kunan siya ng pahayag, subalit hindi siya tumugon sa aming paanyaya. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.